Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatuon sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May hapon Western Visayas, may hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes, edisyon kita, Pebrero 2, 2026. Programa nga magadulong sa iyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka maulanon nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Kag mga kabyanan na ginasaulog ta subong adlaw no ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa distrito sang Haro. Kag I'm sure bugat gid ang dalagan sang trapiko dira sa bahin sang Haro. Nabangod kada oras may misa ginapatigayon dira sa Haro Cathedral. Kag syempre ang mga nagapamista naton nga mga kauturan dira sa distrito sang Haro. Muna nga sa mga may salakyan, mga motorista, magdalagi kamo sang malaba nga pasensya. Malaba nga pasensya, inabangod ang traffic dira kada pesta sang Haro bugat gid na. Ang aton lang gid sinada nga balanta kung di kita magwa, masulod para nga hindi kita mabudlayan. Pero kung sa traffic, expected na ina dira sa bahin sang Haro, may mga gin-deploy naman dira no, mga personnel from Iloilo City Police Office. At the same time, ang Iloilo City Traffic Management, araman, mando man sa traffic naton. Iniagod, mag-guide ang aton ng mga motorista at the same time, ang aton man ng mga biyahero. 12 minutos magaligan sa takna ang alas 2 sa hapon, mga kabyanan kaina no, sa bahin sa Police Regional Office 6, may pila ka mga personnel kag unit ang gintagaan sang pagkilala sa giniwat nga Monday Flag Raising Ceremony. Kag pila man ka mga updates no from Police Regional Office 6. Interview naton ubod ang iban pa nga katapos ang media si Brigadier General Josefino Ligan. Samtang sa bahin naman sang lokal nga panguluhan sang Miag-Ao, kabyanan historic ini para sa mga taga Miag-Ao no, kay may bag-o kamo nga munisipyo dira. Ang pinalangga naton nga Banwa may bag-o nga munisipyo nga gin-inaugurahan kaina. 180 million pesos ini makita mo gid ang katahom sang munisipyo Subong. Kung sang una matahom na ang munisipyo, mas matahom pagid Subong. Kung makita nyo ang daan nga building ginpabilin, gin-renovate kag ginobrahan, may ginpatindog gid nga 5-story building ang local government unit, more or less 180 million pesos ini. Kag ang nakita ko gid sini mga kabyanan na nami gid ang munisipyo alin sa 5th floor, ang mga offices kundi matransact ang aton nga mga kauturan, ang legislative
floor, no, kung sa tingin ng mga opisina sa mga SB ta araman naka-plastar mga offices, no. Ang nami pagit kitang MDRRMO nato, no, may monitoring office sila. Ang manami sina kay even ang mga barangay mamonitor man nila. So but silingon may kuning kaso bala may kinahanglan ang MDRRMO dira sa Banwa, pwede sila ka-contact ngati pwede sila ka kag kung may mga kung may mga insidente dira madasig ang pag-respond. So ipabati naton sa inyo no pila ka mga pagpahayag nanday Congresswoman Janet Garin kag Mayor Richard Garin sa sining blessing kag inauguration mga kabyanan no sang pulis o kon sang lokal nga panguluhan sang Miag-Aw. Minutos magalingon sa takna ang alas 2 sa hapon. This time ipabati naton sa inyo no pila ka mga mensahe sang dinapit nga bisita kaina sa bahin sang Police Regional Office 6 sa mga bag-o balang nga maging pang-awardan ini mga kabyanan kaina nga mga pulis. Anong mensahe sang guest of honor and speaker? Ari pa naton sa inyo no pabati naton sa inyo ining mensahe kaina ni Director Juan Jovian Inhiniero siya ni mga kabyanan ng Regional Director sang DILG kag at the same time guest of honor and speaker ini siya kaina dira sa bahin sang Police Regional Office 6. So ato ni pabati sa inyo si Director Juan Jovian Inhiniero. Brigadier General Ligan, at sa mga personnel ng PNP Regional Office 6. So warm invitation for me to be your guest of honor today. Isang parangalan po para sa DILG na makikisa sa inyong flag ceremony na ito. Ito po yata isang lingguhang maalala na ating disiplina, pagkakaisa at panata sa bayan. Symbolic po ito, Symbolic din po itong araw na ito dahil inyo din pinagdidiwang ang inyong PNP to commemorate the establishment of the PNP and honor the legacy of sacrifice, commitment, and service of each police personnel in the region. It is fitting day, therefore, to recognize exemplary individuals and units in the PNP whose performance reflects the highest standard of service, integrity, and professionalism. At the same time, we express our appreciation and honor to the stakeholders from partner LGU and media whose cooperation and support with the PNP affirms that peace and order is a shared responsibility. Kayo po, ang ating mga awardees ay huwara at tunay na ang mahusay na pagpapatupad ng tungkulin ay walang direktang epekto sa tiwala at seguridad na nararamdaman ng ating mga mamamayan. And this is why DILG still preserves the dedication and support put in the partnership we have with the PNP Pro-6. DILG and PNP are strong partners, and it is operational, strategic, and mission critical. As part of one
among DILG family, we shared responsibility for ensuring that our communities are peaceful, orderly, safe, and secure. Hindi lamang ito koordinasyon ng ahensya, ito ay isang ugnayan ng layunin at pananagutan. Sa nagdaang taon, tayo ay naging kasangga sa mga programa na sumusulong sa layuning maging ligtas at payapa ang ating mga komunidad. Through our joint efforts, programs such as RTFL, PADS, POC, Anti-Drug Abuse Council, C4 Peace, Outstanding Talent Awards, and Excel. This program would not be possible without your unconditional support. This initiative not only strengthened interagency coordination, LGU engagement, and community participation, but also contributed to tangible and more outcome-driven results for us in the Region 6. Ito rin ay naging resulta sa mas maayos na mekanismo para sa kapayapaan at kaayusan ng Western Visayas. At dahil sa inyong leader, sa pamumuno po ni Brigadier General Josefino D. Ligan, with the guidance of GPNP, mas tumaas po ang kumpiyansa ng publiko. Gaya ng pinakita nyo na 80% satisfaction rating. Wala ba kayo mga kamay dyan? So, itong 2025, congratulations sa PNP process. Alam niyo po, during the New Year's po, no, ang ating butihing kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, ay sobrang proud sa PNP. Noong New Year's call, Sec. John Vic Remulla applauded the police department, earning the trust of the public again. As a result, he also identified peace and order as one of his priority trusts this year. Kaya naman, mas lalo natin pagtibayin at pag-itingin ang ating peace and order initiative, especially in combating illegal drugs, anti-crime efforts, while enhancing PNP operational efficiency. During our lunch meeting, sabi nga, magagaling yan PNP, wala na tayo problema doon sa banabanggit natin mga problema. Pero isa na lang daw tinitingnan niya, yung smuggling. Yun na lang talaga, no? So sabi niya, pinag-usapan naman po sa POC yun. So, at the DILG 6 regional level, this direction is carried forward through our upgraded 3D agenda. In the unified governance aspect, we will sustain the implementation of PPA on peace and order, public safety, and security. To this, we are guided by the 3 discipline or 3D as a core strategic approaches to operationalize our PPA. Number 1, human-centric. Inuuna po natin ang kapakanan at karapatan ng tao sa bawat proseso o desisyon natin. Partnership building. Pinapalakas natin ang ugnayan ng pamahalaan, LGUs, at komunidad para mas holistic ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mamamayan. And future ready. Pinapalakas natin ang kakayahan natin upang harapin ang mga umusbong na hamon sa seguridad. With this in mind, we can create strategies that will intensify the implementation of our PPAs towards safe and secure communities in Region 6. Of course, we recognize the work of PNP Region 6 is carried out in a very complex operating environment. The realities on the ground are challenging, coupled with operational pressures in maintaining peace and order and ensuring public safety. Yet, despite it all,
PNP Region 6 continues to stand firm, ready to adopt, ready to respond, ready to answer the call of their mandate. This is why our partnership matters even more, because truly, we cannot do this alone, and we need each other's support. Sa hanay ng PNP Region 6, headed by Regional Director, Police Brigadier General Josefino T. Ligan, taos-puso po kaming pasasalamat sa inyong walang humpay na suporta at dedikasyon. Ang inyong pasensya o presensya sa komunidad at sa ating alihensya sa DILG, araw man o gabi o madaling araw, ay nagbibigay katiyakan na may nagbabantay, may handang tumulong at may malasakit. To our awardees, you embody the kind of service that brings honor not only to yourselves and your units, but to the entire organization as well. Congratulations po sa inyo lahat. As we move forward, let our gathering today serve as a renewal of commitment. Patuloy nating pagtitingin ang disiplina, palalimin po natin ang pagtulungan natin, at palalatihin natin ang kahandaan sa bawat hamon. Patian si Director Juan Jovian Ininiero na nagapangibulahan gud sa sining mga nagdalaog ng mga units kag mga policeman kay duha ini no individual awards kag unit awards ang ginpang award kay ina no. Muna kita sa individual awards, Best Senior Police Commission Officer for Administration si Colonel Albert Tapulaw. Siya ni ang Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. Colonel Bayani Razalandon, Best Senior PCO for Operations. Lieutenant Colonel Efren Yuing, Best Junior PCO for Admin. Major Daji De Lima, Best Junior PCO for Operations. PEMS Donna Asmod, sang Capiz, PPO Best Senior PNCO for Administration. Police Master Sergeant Jade Hurillo, Best Senior PNCO for Operations. Police Staff Sergeant Erwin Magarso, Best Junior PNCO for Administration. Corporal Van Andy Mendez sang RPDU, Best Junior PNCO for Operations. NUP Mary Jane Kimke, Best NUP in Supervisory Level. Kag NUP Marejendi Algarme, Best NUP in Non-Supervisory Level. Kadto kita sa Unit Awards. Iloilo Police Provincial Office nakuha ang Best Police Provincial Office. Ang Iloilo City Police Office, Best City Police Office. National awardee ini, back-to-back na ini kag they are gunning for the third award no kun Hall of Famer award ang handom sang PRO6 sa ila. Pero depende ini sa mga performance nila. Dapat consistent, may mga innovation, may mga best practices nga masiling kabala magamit sa iban nga mga police offices. Dako ang impact abi. Dako ang impact kung ang isa ka police office may natigayon or may nahimo nga best practice nga gingamit sang mga police officers kay na gid na recognize gid ya sang PNP. Muna ang pila sa mga nakita naton kay consistent man ini sila no sa anti-drug operations, anti-criminality operations kag subong sa pagpungko ni Colonel Wilbert Parilla ang tawon ta kun ano ang iyang mangin style. Kaya bag-o lang gini si Colonel. Okay, kung di kita magsala, ay panika sakbulan na si Colonel Parilla as director sang Iloilo City Police Office. Pero lanta kunta. Ang iti sa dinagyang siling nato nang imatawhay ang selebrasyon sa dinagyang pinagiman sa iyang leadership. So lanta kunta kung ano ang pwede mahimo sang bag-o nga city director. Samtang Best Component City Police Station naman ang Rojas Component City Police Station. Best Municipal Police Station naman mga kabyanan ang Malay MPS.
sa Class A category, Malay MPS. Sa Class B, Best Municipal Police Station, San Jose MPS. Best Municipal Police Station Class C naman ang Dumalag Municipal Police Station. Best Regional Mobile Force Battalion, Regional Mobile Force Battalion 6. Best Provincial Mobile Force, ang First Capiz, MFC. Kag Best City Mobile Force, ang Iloilo City Mobile Force Company. Ginapanginbulahan naman ni DILG Director Juan Iniñaro ang mga nakabaton sa awards ng panugyanan nga magparayon sa pagpursige sa ila nga katungdanan. minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, mga kabinan, after sinin may ginpatigayon nga Paskohan ang PRO6. Kiguyan na ito ni Maluon. Anong pila ka mga updates, no? From Police Regional Office 6. So atong mamatian si Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sa PRO6. For ICQ negotiations, announced it. We have partnered at the same time as the best higher capacity 91 Army and Indian SNP. We sustain that by next year, hopefully, magiging grants lang tayo ng ICQ. And mangyayari if ever, stay yung especially those sa partnerships na natin ng local government community. So doon nakikita yung support ng local government community in terms of the use of public safety. Merong improvements. Yun ang isa sa mga Mike parameters sa pagiging best highly organized. Ano po yung guidelines po? Now, instead of being we will continue our supply and action program. We will continue our law enforcement operation. Manguhuli kami siya. The demanding action, there are other reasons, but although we are also part of the agency, sa agency sa demanding action, on our end, dito kami mag-exert sa law enforcement. Meron tayong dapat in coordination with the local government unit sa Iloilo, yung mga operation center sa mga transit areas para na hindi na sila papasok, hindi na makakapasok. And making tulong yung ating ginagawa sa context detection daw, of course, na pinangunahan ng Iloilo province ng local government. Doon din na ilan-operso. Talaga, maraming tulong yan mga sila ever nakapapos na. There will be ito na aso at around that time, meron din sila mga tayo-tayo. Napakalaking tulong yan. The aim of the is the whole area will be guarded doon para sa transit point na hindi na sila makakapasok. We are hoping na gano'n ang mangyayari. And doon natin sa ating mga communities na may involved. Bigay sila ng information. Bago pa na bumalik sa kanya, sa kalsada yung bro. The relief of the chief of police for the urban area is normal condition ng mga basta because some of those chief of police have already been executed.
exceeded their time position. Meron na dyan 5 taon, 10 taon. So nagpaikot-ikot lang sila, but then again, their focus is very on one way side na lang. So that's why for them to grow, lagay natin sila dito sa regional headquarters and others are the functions kaya. Now, hindi naman natin sila tayo 110 commanders, chief of police, and under the people chief of police. So, sa pag-imagine naman yan, articulated, properly regulated through our precinct board. Diyan nakikita natin kung sino yung pwede natin ilagay sa amin, ilagay sa dito sa regional headquarters. So how was the local chief executives reacting to that? Yes, we really emphasize it to them. If ever na say, ito yung mga police, chief of police, medyo parang tumagala. And most likely, pagka tumagala yan, yung dahil ng pagkakamaho mo, minsan, wala. And pagka ganyan ang magiging attitude, makakapituhan yung pagsiservice. So, really emphasize to the local chief of security a fresh leadership doon sa municipality nila so that magkakaroon nilang magandang perspektibo yung bagong kumakaroon. That's the answer. Sir, I have nothing against further funding of developments. Why pick them up at 401 seniors when there are more senior officers than that? Like, for mentally, it is also holding the RD post, which is the sensitive post. Not even basic senior officers. Although I know that it's their Before na natin siya pinag-adjust sa officer judge sa UCT, we've been consulting also with the local government. So, nagkipag-ugnayan na tayo sa kanila and looking at the officers here in the regional headquarters na qualified na naman, magiging yung preference kumbaga na magiging sige na ko yung UCT is meron na tayo pag-ugnayan sa kanila. Same with the Colonel Ryan Dimas. So, meaning, sir, you have prior talks with the mayor? Yes. And also with the Prime Strategy, tinanong namin sila. Kasi, and besides, yun din naman ang nagiging pressure session. Hopefully, magkakaroon na sila ng letter of intent sila na rin ang gagawin permanent city director of provision. After our talk, sir, you push hard for it, sir, because there was an officer who was assigned there before also wanting for that And like I said, the choice of the local government is crucial also in dismaying those ating mga commanders lalo na yung PDS kasi. So, sila naman talaga na preference sa ating local government. Na-mention mo na mga Bakit hindi sila madala sa hindi sila namuha? Yes. Merit based, like I said earlier also, merit based sila. Yan yung sumuko sila ng almost a year, more than a year, and yet when you check on their performances, talaga naman, for example, hindi complete sila yung isang lugar na merong remain at yet wala silang accomplishment. Merong mangyayari na rin sa lugar ko. And yet, as to their efforts, parang hindi ka naman papasa. So that is why inikot natin yan. For over a year, ganun tayo na nagiging attitude nila as commander. So,
really give chance to those baka meron ang mas magaling sa kanila. Sir, kasi yung tinatanong mo kasi malaki yung case na nangyari sa pamilya. More than 30 million yung nawala doon sa Aranza. Bakit po hindi na-relieve si Police Captain Crisito, sir? May effort siya. In fact, may FRA ako. So, ginawa niya yung trabaho niya. So, bakit natin siya gagawin sumilap yung isa natin? Dapat naman i-identify mo kasi then so his efforts and coordination sa ating local government at sa ating police units natin, you're able to identify nakapagpalakas. Batian si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. So, ang pagpili sang Provincial kag City Director, ang mga bagong mga Provincial kag City Director diri mo si Colonel Wilbert Parillano sa ICPO, kag sa probinsya sang Antique si Colonel Ryan Devaras ng bulos kay Colonel Leia Rose Peña. May mga prior sang reassignment ni sang duwa pag-assign sa ilano sa mga city kag provincial police office. May mga nauna na nga pag-istorya ang inistoryahan kagti amuning preference sa mga LGUs suno kay Colonel o kay General Josefino Ligan. Kiti ang pamangkot sang mga katapos ang media ngati may ara iban ngati mas senior pa sa ila, may ara man iban pagid ng mga police officers kay nga ngati sila ang natagaan sang tsansa. So, siyempre may kumbaga ang punto bala nga may ara dira nga qualified man, katingdong ang nagwaabi para sa iban, no? Kaya kita nagambal nga para sa tanan may mga nagagawa sa iban, ngati ang dating bala no natapakan sila. Okay, so amo na nga gintagaan man sang paathag, no, sa PRO6 ang nga issue nga may mga prior talks na ang Police Regional Office 6 sa mga LGUs. Bali sa ICPO syudad sa Iloilo, probinsya sa Antique, siyempre nila dira local chief executive man. Ngati yun explain man sa ila nga maning kinanglan mo ni ang matabo, kinanglan mag relieve sa police officer. So implastar man nila kung sino dira ang mga kagti mo niyang preference sang LGU ning mga pulis, no, kanag pungko subong sa Antique kag ICPO. Minutos minutos makaligas sa taknang alas 2 sa hapon. This time ipabati naman naton sa inyo ining interview kay Mayor Richard Garin sa sining opening blessing kag inauguration sang bag-o nga munisipyo sang Banwa sang Mega. Aton pabati sa inyo, no, si Mayor Richard Garin. Conference, mahangin, open conference that can house up to 120 people. Amo na siya sa may fifth floor. Kaya may open space at mga dirang kita mapalupok sa fireworks. Karon sa gabi, gawin ko sa gabi, ina the best fireworks sa bilog ng Banwa, makita yung karon sa gabi, February 2 karon sa gabi. Kaya may mga private sponsors kita na nagpatigayon sila dila. Then on the fourth floor, it's the Sangguniang Bayan o legislative floor. Sa legislative floor, sa fourth floor, may harap dira ang legal office. Kaya nasa main office na pangayon mag-advise ang legal, ang legislative sa legal, inanahin sa abogado. Kaya para mo tupad sa legal office, ang liaison office sa aton nga congresswoman. Kung may national bill kung mga kinahanglan, kadto ko sa fourth floor, accommodate mo sa liaison office sa aton congresswoman. Kung mga bills naman, kadto ko mga pili ka mo lang sino nga SB ang makasponsor, makabulig sa inyo. Kaya kung kinakita doon sa fourth floor nga ginatawag ang executive lounge, it's also a conference room. Sa third floor, ang
Ang unique nila, kami conference room kami sa third floor nga good for 50 people. Pwede classroom type. Pwede mo pahiga ng tables and chairs na mag-practice. Kumusta ako? Pwede mo. Sa second floor, ang unique, ang munisipal, very second floor, the boardroom, ang munisipal boardroom. And unique man dire kay pagsunod mo sa munisipyo, wala na siyang bit-biton pa aside from your documents, aside from your computer, aside from papers, na dire. Amo na na. The rest, tables, chairs, cabinets, ang air conditioner, internet, ang router, LED, area network, pag-interlink kami, different offices, na matrace tayo, kung tingin na nakasasad doon, din ang papers na support. Just like what the capital is doing, nasunod na namin. And ang feature is modern. May mga controls, alarm, may earthquake, kung may fire, may sprinkler, CCTV, tanan-tanan, easy to monitor. Para nga, kung may CCTV kami, butangan pa ng TV palibot na sa room sa NDR monitoring, para ng online, direct sa PNP, direct sa fire, direct sa NASDAQ, direct man sa FDLR, responders. Kaya na kami CCTV within the municipality kita. What's happening outside? Below the Kalawang. Then may interlink na kami sa tanang barangay. So makita na mo the whole municipality na nangyayari kami. So may control. Then tawagan si Kap, inform ka, so, ang unique, because this is possible. Or, so, lakad mo, sulit na, basta sa subong yung panahon, kami ang pinakamotor. Solar power ba siya kaya? Pinimension mo kayo sa solar power? Ay, nagpapalog tayo sa power niya. Same tayo. Yes, sa roofing, may good for 100 watts kita na solar panel. Kumbaga kung sa phase 3-phase, equivalent to 3-phase ang solar power. Solar power, para nga makasave man kami sa aming balayan sa electric cooperative. So, it can save up probably sa aming estimate. Kaya kung in case kung mag-run out man ng cooperative, may generator kami. Generator is very big, good for 500 kVA. Kaya, though half sa ban kaya yung generate with 500 kVA. Padako lang na siya for future mas yung additional pa. So, this building is a no-runout building. May solar power ka, may electric cooperative ka, may generator. Sa Nabarian si Mayor Richard Gurin sa Banwa sa Miagao sa ginpatigayan nga inaugurasyon kag blessing sa bag-ong munisipyo. Ang ining munisipyo nga ginapunduhan sa local government unit kag sa national government so kay Mayor Gurin 180 million ini siya 140 million ang halin sa national government kag 40 million ang ginapain sang LGU. So 180 million ang daan nga munisipyo amo ni ang gin-renovate kag sa likod nagpatindog sang 5-story building kag amo ni no gin-obra sang 2025 kag subong ano na gin-inaugurahan na kay inakadungan man sang selebrasyon sang Salakayan Festival. Kag ti damo sang bisita no mga mayors salin sa naglain-lain nga Banwa haraman si Vice Governor Nathalie Andibuque, mga local officials man dira sa Banwa sa Miagao, mga pumuluyo no nakita nila na witness nila ang inaugurasyon kag ang isa gid ka nakita nato no nga maayo gid para sa Banwa
gin-invite ni Mayor Richard Guerin ang mga anay alkalde sang Banwa, si former Mayor General Gerardo Flores kag si former Mayor Erlinda Bretanico. Mati kung madumduman sa naton mga tagpalamati, ano ini sila ang mga Flores ni ano ni sila kumbaga kung sa politika kontrahanay ini sila. Pero dira no nag-reach out man si Mayor Guerin sa ila. Kunti ang ilaman lang yung ginapangabay iti padayuno no ang mga proyekto nga para gid sa mga pumuluyo dira sa bahin sang Miagaw. 49 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon sa sininga mga tinion magakwa kita sang report from DICT. DICT ginlunsar ang bayanihan SIM card sa Iloilo. Kaunta ang detalye sa report ni Paricoy JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paricoy, may nga po. Parigong ng hapon, formal na ginunsar sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang bayanihan SIM card sa Iloilo. Ang bayanihan SIM paagi sa ang gobyerno nga masiguro nga ang mga yara sa malayong lugar may chance man makagamit sa internet para sa edukasyon nga wala sing bayad kung libre sa dalom sa programa ang mga estudyante Parikoy kag subong man ang mga manunulo sa mga unserved kag underserved area ang paghatagan sang libre nga SIM nga may 25 gig nga data kada bulan sa sulod sang isagid ka tuig. Sa DICT Iloilo Provincial Officer Engineer Jam Felix Torino, naging labing-una nga destinasyon sa programa sa Iloilo ang Banwa sang Ahoy sa Quinto Distrito. Sa nasabit ng Banwa, tigayon na panagtag ang 2,306 ka SIM card sa masidyante kag manunulyo sa 5 kabutuan, particularly ang Pidada Elementary School, Luca Elementary School, Santo Rosario Elementary School, kag Kulase Elementary School pakina sa Lucan National High School. Samtang magluwa sa Huy, ginpadulungan man sa ahensya ang mga gintungod nga bulutuan sa Carles, kag buwas nga law, natala na man nga padulungan ang Banwa sang Kalinog, kag sunod diri ang Banwa sang Liberty kag Maasin. Dugang paniturino Panicoy ang mga kabanwa ginpainan tig 2,780 ka SIM card. Kag ang mga benepisyaro na tumod, pinaagi sa pagbiniligay sa DICT, DILG, DepEd kag DSWD. Nagapati si Torino nga sa pagbiniligay sa tanan, wala sang may mabilin sa digital bayanihan. Namigid kay Paricoy 25 gig kada bulan sa sulod sa isa ka tuig ang aton nga mga estudyante hindi na magasto no makatipid gid sila ganti magamit pa nila sa ibang panila nga kinahanglan sa pag-eskwela. Yes, Paricoy, pero unlike di Paricoy sa iban iya na ginatag lang ni Engineer Toreno, unlike iya sa iban nga mga programa badang nga sa diin ang wala magamit, pwede ma-accumulate para kagtugan sa sunod iya nga bulan. Sa idalom sing sini nga mga nga programa Paricoy no, may mga certain lang nga mga changes. Okay. 25 gig regardless kung gamiton mo kung hindi, 25 gig lang kada bulan. At the same time, may geo-fencing sa Paricoy. Okay. Ang 25 gig nga ini magamit lang within that area nga gina-serve sang cell site. For example, no, kung magpadulong ang taga-Ahoy diri sa syudad sa Iloilo, ang 25 gig nga libre nga ini, hindi niya diri magamit sa syudad sa Iloilo, pero sa gihapon pwede niya mapaludan ang nasabit nga SIM card kag magamit ang data. Ang importante lang ati magamit nila sa ila pag-eskwela at the same time hindi na sila mabudlayan. Amo nang aton gid nga nakita nga dako nga bulig nga yatag no sa sining programa sa DICT. Yes, Paricoy no koy 25 gig so sobra man na mga 200 ang magasto kada bulan. Kaya rin dako gini nga bulig especially sa mga pamilya nga may tag 2 o 3 ka estudyante sa ila sining nga pamalay. Paricoy sa Banwa ini sang Ahoy no ining programa and I believe sa ibang mga Banwa may plano man sila nga ilabuton. Yes, Paricoy no, ang una nga banwagin padulungan amo ang Banwa sang Ahoy kag sulod ang Carles, Kalinog, Memory kag Maasin. Although 5 pa lang ang pilot areas for the meantime, ina-look forward ni Engineer Toreno nga mas madamo pagid nga mga geographically isolated and disadvantaged area kung ang mga underserved areas ang mabuligan sa mga masulod nga binunan. Paricoy, madamo gid nga salamat. Report gikan sa Department of Information and Communications Technology para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Maraming salamat para ko JP Harvas sa report from Department of Information and Communications Technology. So 25 gig ini nga data kada bulan sa sulod sa isa ka tuig. Dako na ini nga bulig para sa mga kauturan ta, mga ginikanan gini mabulubuinan ng gasto nila pero pwede man ni nga ang balon as is sa gihapon pag ang mga kabataan dapat kabaluman sa gihapon mag-save kung may budget kung ginatag si nanay o si tatay sa inyo para sa load, pwede nyo man i-save. Hindi nga, hindi na ko kagasto sa, hindi na ko kagasto sa internet. Gamiton ko, abi sa pang-date sa akon nga. Hindi na po, dapat tipigan nyo din ng kwarta nyo. Kaya kita nag-agi kita sa pagka-estudyante. Oo, ginatimuan tagi diyang tipiro na nga itong kwarta. Parang may, kumbaga bala, likawan na nga maghala kita ka pinangayo sa aton nga mga ginikanan. Gati kabudlay, subong kabudlay, kapinot, subong sang sitwasyon. Kamahal sang tanan. Dako na ini nga bagay. Estimate ni pare ko, 200 pesos. O, mga dira-dira, kung kati subong ang data mga dira sa 10 to 15 gig kada semana. So area isa ka bulan. So kung gamiton mo lang sa pag-eskwela, I believe bastante ang 25 gig. Kaya nami hindi lang ahoy no may mga target sila nga mga banwa, mga malayo bala nga mga banwa na magamit kid sang aton nga mga pugulo. So salamat kid Department of Information and Communications Technology. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 55 minutos magkaligat sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabyanan ng iban pagyon nga mga balita. Patpato natin sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Mr. Vermor Aventura, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba ito ang malabing isingo ka sa ira? Ulam, ublag, tugtog sa masunod natin na pagtulog danay sa Bantay Banwa.